Spain ay Madrid. Kahit kami mga fans sa nakikitang lakas ng chemistry ay hindi manhid. Kahit pa isang boting efficacent ang ipahid, kung inyo lamang nababatid. Somalia ay Mogadishu. Pag di nakikita ni Alden si Kath, alam nyo ba kung ano ang linyahan niya? Syempre, I miss you. Sudan ay Khartoum. Hanggang tuktok ng Mount Everest ang ating saya dahil sugat sa puso ni Kath ay tuluyan ng naghilom. Suriname ay Paramaribo. Mga pinakilig nyo ay milyon-milyon at hindi lang libo-libo. Maging mga ibang lahi ay go na go. Ewan ko sa inyo, kayo na talaga ang sa pag-ibig at yaman ay milyonaryo. Ang masasabi namin ay God bless to both of you. What's up, Kathden fans? Ihanda nyo na ang inyong mga puso't damdamin dahil kayo ay kikiligin talaga sa kinumpile natin mga sombreros na random videos ng power hug ng Kathden mga kasombreros. Pero bago po ang lahat ay nais ko pong kumbaga pa i-excite kayo mga sombreros dahil marami tayong mga vlogs na talagang magugulat kayo at masusurpresa. Kaya tumutok na kayo dahil sama-sama tayo magiging maligaya at saka masaya because happiness is a choice talaga mga sombreros. Kung choice mo ang maging masaya at hindi maging bitter sa buhay ay nako, tumutok na kayo dito mga sombreros sa Kasombrero Channel. Ayan, so bago ang power hug natin na tula mga sombreros ay napapansin ko no, may dalawang points lang po, may dalawang kumbaga pa information na akong i-share dito ng sarili kong kumbaga pa observation mga sombreros. Number one, may spark talaga sila dati pa. Hindi magiging click ang Hello Love Goodbye Season 1 mga sombreros kung wala silang spark at chemistry. Yun talaga yung napansin natin, lalong lalo na po yung mga nakatrabaho nila mga kasombreros. Number 2 po ay sa dinami-dami ng pwedeng i-offer ang Hello Love Goodbye. Sa hindi po nakakaalam, maliban po sa Kathniel na in-offer yung Hello Love Goodbye Season 1 mga sombreros, ay in-offer din po siya sa Lisken. Kaya Miss Liza Soberano at saka Enrique Hill mga sombreros. So yun no, makita natin talagang hindi sila coincidence lang mga sombreros or hindi siya coincident lang na sa kanila napunta yung project. Kasi madaming pwedeng kumbaga pa, maraming mga sikat na tandem din sa ABS-CBN. Maraming sikat din naman sa GMA mga sombreros. So sa TV5 no, meron din. So dito mo makita na kumbaga pa meron kang clue, meron kang hint na ngayon nga na nangyari sa kanila na nagtandem silang dalawa, sina Ma'am Catherine at saka Sir Alden, ay talagang alam mo yun, nandun talaga yung yung kumbaga pa will ni Lord, and we are hoping and praying na tuloy-tuloy na po mga sombreros ang kanilang pagsasama bilang love team maging sa totoong buhay mga sombreros. At yun nga, meron po tayong in-ready, no? Sabay-sabay tayong kiligin mga random vlogs or random videos lamang po ito mga sombreros ng hugging moments ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga sombreros. At ang ating tula ay pinamagatan nating Yakap Mo o Hug. Ang power hug at yakap nyo Kathden ay para naging stress reliever ng inlababong fans pati na ng mga senior citizens. Ang capital city ng St. Kitts and Nevis ay Basseter. Hiling ng Kathniel at Kathden fans ay magbati na at sabay-sabay tayong mag-appear. St. Lucia ay Castries. Mga haters ng Kathden, nakakakunot ng noo at nakakakulubot ng skin kasi nakaka-stress. St. Vincent and the Grenadines ay Kingstown. Sana magplano ulit ang Kathden mamasyal out of town. Pag pinaghalo ang kulay puti at morena, ang kalalabasan ay kulay brown. Samoa ay Apia. Sa power hugs at kilig moments, ang masasabi ng milyong-milyong Kathden fans ay sobrang happy, yeah! Ang San Marino ay San Marino. Hala, tugma rin kasi dating endorsers sina Kath at Daniel ng famous product na San Marino. Ngunit mga fans ng Kathden ay ang bumalik pa si Kath kay DJ. It's a big no-no. Sao Tome and Principe ay Sao Tome. Sa date ninyo ni Alden ay sasabihin niya sa iyo Kath na only you and me.
Saudi Arabia ay Riyadh. Ang nakasuot si Kath ng puting yelo sa ulo ay ang aming pangarap at hinahangad. Senegal ay Dakar. Sa sobrang yaman ni Alden, meron ng bahay, pera at car na Jaguar. Iba talaga ang level ni Asia's multimedia star. Nakakaasar. Serbia ay Belgrade. Ang sweetness at career ng Kath din parang Apple products lang yan. Parating nag-upgrade. Hindi gaya ng ating mga grado noong 9th grade. Seychelles ay Victoria. Aking biglang naalala tong si Alden bilang si Magtanggol. Victor. Oh yeah. Sierra Leone ay Freetown. Kath, after how many years mo pa isusuot ang wedding gown? Singapore ay Singapore. Nakakainis, mga kutis nyo Kath din, parang wala man lang kapor-por. Slovakia ay Bratislava. Napapanood lang ng Kath din fans kahit pa mga luman yung videos ay hanggang langit ang ligaya at napapasabi na lamang ng ava-ava. Solomon Islands ay Honiara. Sa kabaitan at ganda, kay Queen Kath na talaga ang diamanting korona o tiara. Kahit pa mahiyas at brilyante na Encantadia ay ipagsanib puwersa. South Africa Administrative ay Pretoria. Sa pambansang Bay, si Kath ay never at huwag na huwag mong sa iba ay paparaya, ha? South Korea ay Seoul. Nawa ay hindi nahati ang inyong mga soul. Dalangin namin mga fans, kayo ay hindi half or two kundi whole. South Sudan ay Juba. Alam naming si Kath ay kayang-kayang mag-zumba. Pero kumakain din kaya ang Kath din ng humba? Spain ay Madrid. Kahit kami mga fans sa nakikitang lakas ng chemistry ay hindi manhid. Kahit pa isang boting efficacent ang ipahid kung inyo lamang nababatid. Sweden ay Stockholm. Soon to have welcome to Falkerson and Bernardo. Home sweet home. Switzerland ay Bern. Inyong love team at kilig sa init, hotness, tila kami ay mababurn. Syria ay Damascus. Sa sabik ng mga fans sa Season 2 ng Hello Love Goodbye, sa pinto ng Star Cinema ay gusto nang kumatok at kumaluskos. Kasi nga naman, kilig ninyo ay sa boredom at stress ay pamparaos. Oh, hanggang dyan na lang ang letter S mga sombreros. Letter T na naman tayo sa susunod. Kung kaya maraming salamat po sa sumusubaybay, sa mga nagko-comment, sa mga nagsusubscribe, sa mga nanonood mga sombreros sa ating channel. At maraming salamat din po. Shout out sa mga content creators, sa mga nag-upload sa Reels, sa mga nag-upload sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. At nais ko pong mag-share mga sombreros ng verses of love. Kasi alam kong marami sa atin ang nagsisik, naglolong, naghanap ng pag-ibig mga sombreros na tunay at dalisay. John 3:16, sabi po dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Itong verse na ito mga sombreros ang pinakapuso ng Biblia. Because once and for all, God the Father sent His only Son para sa atin. Kumbaga pa mga sombreros, kung tayo po ay naghanap ng pag-ibig na alam mo yung walang kondisyon, pag-ibig na tunay, pag-ibig na dakila, pag-ibig na kumbaga pa walang kapantay mga sombreros, ang pagsintang wagas na hindi nagwawakas. Ito yung dalisay na pag-ibig mga sombreros. And he has proven it again mga sombreros sa verse na Romans 8:37 to 38. Sabi dito, "Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." So ito yung kumbaga pa agreement or proof or second demotion mga sombreros na nagpapatunay, nag-verify mga sombreros, nag-validate na grabe talaga ang pag-ibig ng Diyos. Walang kapantay, walang katulad. Sabi niya dito, neither death nor life, no, kamatayan man yan, buhay, angels, principalities, powers, mga sombreros, kahit na greatest leaders, greatest presidents, governors, senators, vice presidents, alam natin at
mahal natin itong mga leaders natin, mga kasubreros. Pero I'm trying to say is, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang paghiwalayin ng kahit na sino sa atin. Kasi nga, di ba, Jesus Christ died once and for all. And God the Father hindi na uulitin na ipapadala pa muli yung kanyang anak na si Jesus Christ para sa atin, because He did it once at hindi na yun maulit, mga kasubreros. Kung tayo ngayon ay naglulong, naghanap ng pag-ibig, naghanap ng atensyon, why not simulan natin, mga kasubreros, sa Diyos? Minsan, mali yung ating point of view, mali yung ating perception, mali yung ating definition ng love, kasi mali yung ating reference, mali yung ating kumbaga pag ginagawang example. Yes, kinikilig tayo sa Kathleen, tama naman po yun, pero yung pinaka main source, mga kasubreros, dapat ng pag-ibig natin ay ang Diyos, kasi God loved us. Now, why people love? Bakit tayo nagmamahal? Dahil una tayong inibig ng Diyos, dahil hindi tayo unang inibig ng ating kapitbahay, but we can love our kapitbahay, we can love our neighbors, we can love our family members, we can love our siblings, our parents, our children, our husband, our wife, mga kasubreros, and friends, and even supporters or followers or subscribers, mga kasubreros, para sa mga content makers. And dito natin makita, mga kasubreros, sabi dito, for God so loved. Hindi lang sinabi dito na for God loved, nilagyan niya ng adjective or preposition or adverb na so, mga kasubreros, para magbigay diin, para magbigyan ng great emphasis na ganun katindi, ganun kalawak, ganun kalalim, ganun kataas, ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. That is why it's very important na magkaroon tayo ng tamang source, tamang perfect example, mga kasubreros, na pinagmumula ng pag-ibig. Kasi tayo mga tao, na-experience din naman natin yun na ay, hindi niya ako love, hindi na, parang kumaga pa binabase natin yung love natin sa tao. Ang tao, di ba, nagpe-fail, ang tao nagkakamali, hindi perpekto. Lahat tayo ay hindi perpekto, mga kasubreros. That is why yung love natin parang nagwi-wither, nawawala. Ito, mga kasubreros, pag nawawala yung pag-ibig natin, kung hindi na tayo, parang we feel unloved, parang walang nagmamahal sa atin, nagkikare. If we love the Holy Bible, marirefresh, marirestrengthen ang ating inner being. And kapag okay ang ating inner being, mga kasubreros, ay nagiging okay yung ating outward being. Nawa po ay nagigets po natin, mga kasubreros. So ganun po siya. For God so loved the world. Papalitan natin yung world na ito. For God so loved, pangalan mo, no? For God so loved, for example, Dennis, Michael, Ana, kumbaga ano pang pangalan mo dyan, no? Papalitan mo siya, mga kasubreros, no? For God so loved your name that He gave His only begotten Son. Grabe, no? Ibinigyan yung kaisa-isang anak. Si God, mga kasubreros, ay Diyos na siya kahit walang tao. Pero tayong mga tao, kapag wala ang Diyos, we are totally messed up. We are totally nothing. We are totally dead. We are totally purposeless and meaningless ang ating buhay. That is why it's really important na kumbaga pa yung starting point natin ay sa Diyos, hindi sa ibang bagay, hindi sa ibang tao. Kasi kapag nagkamali tayo ng starting point, yung point of view natin ay mali rin po, mga kasubreros. Kumbaga pa, first time right. Yung the first time, yung kumbaga pa, yung pinanggagalingan natin ay tama. Para yung kasunod nun ay magiging tama na rin, mga kasubreros. Kasi pag sinimulan mo siya ng mali, yung starting point mo, mali rin po yung magiging susunod na mga steps. Magiging pag-iisip mo, mali na rin. Yung character natin, magiging, alam mo yon, mali na siya lahat. Parang domino effect siya, mga kasubreros. Damay-damay na, parang ganun. So, that is why, kapag ang tao, nakadepende sa tao din, yung kanyang pag-ibig, ay, kumbaga pa, nafe-fail. Parang kumbaga pa, nawawalan siya ng good character, na parang ninanakaw yung kanyang good mood, yung kanyang, kumbaga pa, nadismaya, na-discourage. Yes, we can be discouraged or na-discourage tayo at times. Pero kapag nagbabasa tayo ng Biblia and we cling to God, we hope to God, we trust God, and we put our confidence in God, nare-refresh tayo. Hindi tayo nalulugmok, hindi tayo nadidepressed. Marami ngayon ang mga kabataan na nagpapakamatay, nag-aaway dahil sa mga, kumbaga pa, mga relasyon ng mga kabataan na selos, ganon-ganon. So, hindi yung tama, mga source, kasi mali yung kanilang starting point. We or they don't begin in God. That is why they end up messed up. They end up
killing themselves. They end up killing each other. So ganun po ang nangyayari mga kasambreros. And even sa ating family, kasi hindi tayo makapagbibigay ng pag-ibig or love or care or understanding or patience sa iba, sa ating kapatid, sa ating nanay, sa ating magulang, sa ating anak, kapag wala tayong main source ng love, which is God mga kasambreros. Sabi dito, that whoever believes in Him, so ito yung ating part mga kasambreros, yung unang part, for God so loved the world, for God so loved us, that He gave His only begotten Son. So yun yung part niya mga kasambreros na ginawa niya, na hindi na niya uulitin. Tandaan po natin mga kasambreros that Jesus Christ came first to save us, or as a Savior, kasi sinalba niya tayo, no? Pero darating siya, yung second coming niya, He will come as a judge, kasi husgahan niya na yung mga tao when He comes mga kasambreros sa end of the world. Kasi promise niya yun, babalik talaga siya mga kasambreros. Sabi niya, that whoever believes in Him should not perish. Ito naman yung part natin. Yung part niya una, binigyan niya yung kanyang kaisa-isang anak, tapos yung pangalawang part naman, or pangalawang kumbaga pa phrase dito mga kasambreros, or clause, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So yung part natin dito ay maniwala. Whoever believes in Him, in God or in Jesus, tapos should not perish but have everlasting life. No, grabe ang promise mga kasambreros. Dalawa ang promise na nag-aantay mga kasambreros sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Sabi niya dito, hindi mamamatay. Ito mga kasambreros, yung ibig sabihin niya dito na mamamatay ay mapupunta sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So have everlasting life, or walang hanggang buhay sa langit. Pero dito sa lupa mga kasambreros, hindi ibig sabihin na nag-aantay ka lang na mamatay. Hindi po ganun. He has promises every time we obey. May mga discouragements, may mga tests, may mga challenges. Yes, expected na po natin yon. Pero iba kasi ang buhay. Hindi ko ma-explain mga kasambreros sa isang upuan lang, sa isang vlog lang, kung gaano kasarap mabuhay na may Diyos ka sa buhay mo, na naglalaan ka talaga ng panahon. Even may nanay, yung nanay ko minsan, sobrang addict niyan minsan sa Biblia. Kahit alas 12 na mag-isa siya ay tawag dito, nagbabasa siya. Kung saan ka man ngayon mga sombreros, whether you are in the Philippines or outside the country, I invite you to accept and believe in the Lord Jesus Christ. Kasi iba ang namumuhay mga sombreros, iba ang saya, iba ang galak, iba ang joy, iba ang happiness mga sombreros na meron tayo sa puso natin kapag meron tayong Diyos sa ating buhay mga sombreros. Nawa po ay inyo pong nagustuhan ang ating vlog ngayon mga sombreros, and I pray, I hope for you to always pray to God every day. Wala pong oras, wala pong lugar na pinipili ang panalangin mga sombreros, because it works, and it's powerfully working mga sombreros sa buhay ng mga mananampalataya ni Lord Jesus Christ. Muli po, maraming salamat po. Nawa po ay nagustuhan po ninyo ang ating content ngayon, sa mga nagko-comment, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood mga sombreros, sa mga nagla-like, sa mga nag-share. Maraming salamat po mga sombreros. Hindi niyo po alam kung gaano po kami nagpapasalamat ni Mama Consuelo ko sa mga nagsasubscribe. Maraming salamat po talaga, kasi you are such a blessing. Kathleen, such a blessing tandem mga sombreros sa buhay ng maraming content creators, and we pray for blessing sa kanilang buhay. And sa inyo po, lalong-lalo po sa loob ng family, nawa po maghari ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig, which is the greatest of all mga kasombreros. Muli po, magmahalan po tayo, spread love, and see you sa next segment, see you sa next vlog mga kasombreros, and paalam, bye po, mag-ingat po kayo, bye bye.